Kung may bala kang magnegosyo or kakasimula mo pa lang, pakinggan mo 'to mabuti. Kasi ang totoo, hindi kakulangan sa sipag ang dahilan kung bakit maraming negosyo ang nalulugi. Kakulangan sa tamang diskarte. Maraming Pinoy ang nasusunog ang puhunan hindi dahil tamad sila, kundi dahil pumasok sila sa negosyo na kulang sa kaalaman, plano at sistema. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ng 8 negosyo tricks na dapat mong malaman bago ka mag-start. Hindi to galing sa textbook, kundi galing sa totoong experience ng mga negosyanteng dumaan sa hirap, lugi at lessons bago kumita. Kung ayaw mong matulad sa iba na isang try lang, ubos agad ang puhunan, tapusin mo tong video na to hanggang dulo. Ready ka na? Let's go! Number 1. Study the business before investing money. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng mga first-time entrepreneurs ay naglalabas agad ng pera kahit hindi pa nila naiintindihan ang negosyo. Dahil lang nakita nila na kumikita ang iba, akala nila automatic kikita rin sila. Pero ang negosyo hindi parang trend sa social media na pwede mong gayahin overnight. Kailangan mo munang aralin paano kumikita ang negosyo, saan napupunta ang gastos, sino ang competitors at ano ang mga posibleng problema sa araw-araw. Kahit simpleng negosyo tulad ng food, ukay o online selling, may kanya-kanyang challenges yan. May spoilage, may slow days. Kapag hindi mo yan inaral, mabibigla ka na lang kung bakit may benta ka nga pero wala kang pera. Kaya bago ka maglabas ng puhunan, maglaan ka muna ng oras para mag-observe, magtanong at mag-research. Tandaan mo, mas mura ang mag-aral kaysa magkamali. Ang kaalaman, puhunan din yan. Number 2, start small before you go all in. Hindi lahat ng negosyo kailangan bongga agad. Isa ito sa pinaka-effective na paraan para iwas lugi. Magsimula sa maliit. Hindi ibig sabihin nito wala kang confidence. Ibig sabihin nito matalino ka. Kapag nagsimula ka sa maliit, mas mababa ang risk mo. Kapag nagkamali ka, malit lang ang mawawala. Kapag kumita ka, pwede mong palakihin. Maraming successful na negosyo ang nagsimula sa bahay lang, sa isang product lang o sa pre-order lang. Hindi mo kailangan ng malaking pwesto, maraming empleyado o sobrang daming produkto sa simula. Ang goal mo sa umpisa ay matuto at mag-survive, hindi magpa-impress. Kapag nakita mo na gumagana ang sistema mo at may consistent demand, doon ka lang magdagdag. Tandaan mo, maraming negosyo ang namatay hindi dahil maliit sila, kundi dahil masyado silang lumaki kaagad. Number 3, test the market before scaling. Isa pang dahilan ng pagkalugi ay nag-scale ka agad kahit hindi pa sure kung may market talaga. Hindi porket may bumibili sa unang linggo, ibig sabihin sustainable na yan. Kaya importante ang market testing. Magbenta ka muna sa maliit na scale, online, pre-order, limited stocks para makita mo kung babalik ba ang customers, kung may demand ba kahit walang promo, at kung kaya ba ng pricing mo ang expenses. Dito mo rin malalaman kung ano ang feedback ng customers. Masyado bang mahal, kulang sa quality o may dapat baguhin. Kapag nag-scale ka ng walang testing, parang tumalon ka ng nakapikit. Pero kapag nag-test ka muna, may data ka, may direction ka. At kapag nag-decide ka na palakihin, hindi na hulaan. Desisyon na yan based sa totoong resulta. Number 4, use the right tools. Nag-aaral ka nga, nagtetest ka nga ng market, pero kung kalat ang records mo, wala kang system at wala kang tools na magpapagaan ng trabaho mo, babalik ka pa rin sa guesswork. Halimbawa kapag may benta ka, automatic papasok sa sales mo. Hindi ka na manumanong magkukompute ng kita at makikita mo na kaagad kung anong best-selling products mo, inventory na parating, stocks na for ship out, deliveries na kailangan pang bayaran at customers na may remaining balance pa. Maraming nalulugi hindi dahil walang benta, kundi dahil hindi nila nakikita ang totoong numbers nila. Kapag lahat nakaasa sa memory mo, sa notebook o sa halo-halong apps, doon nagsisimula ang kalat, maling bilang at stress. Kaya napakahalaga ng sistema sa negosyo at napakahalaga ng tamang tools ang ginagamit mo like Odoo. Basically, Odoo is an all-in-one business tool na affordable, efficient at sobrang useful lalo na kung may small business ka, startup or kahit growing company. Instead na kung ano-anong apps pa ang gamit mo for accounting, sales, marketing, inventory at customer management, pinagsama-sama na ni Odoo lahat sa isang platform lang. May over 70 business apps siya sa halos lahat ng kailangan araw-araw sa negosyo. Ando na from finance, sales, marketing, CRM, projects at kung ano-ano pa. Isa sa pinaka-convenient dito, isang login lang. Hindi mo na kailangan maglipat-lipat ng tools o magbukas ng maraming tabs. Mas organized yung trabaho mo, mas mabilis kang makakakilos at honestly, mas less stress lalo na kapag sabay-sabay ang inaasikaso mo sa business. Hindi rin siya basta-basta lang tool ha.
More than 15 million users worldwide at ginagamit siya ng malalaking companies. Pero swak din sa mga small business owner na nagsisimula pa lang, and supported pa ito ng local presence ng functional at technical experts dito sa Pilipinas. Kaya alam mong stable at maaasahan talaga. Ang maganda pa, kahit ginagamit siya ng malalaking companies, madali pa rin siyang gamitin kahit beginner ka pa lang or small business owner. Hindi ka malulunod sa complicated system. Kung gusto mo lang talaga ng mas simple na way para i-manage yung negosyo mo, mas maayos na proseso at mas efficient na operations na eventually makakatulong din para mas madali kang kumita, Odoo is worth trying. Check the link in my bio for 15-day free trial or mag-book ng free demo. Kung seryoso ka sa pag-grow ng business mo, the best time to invest in a system that works for you is habang lumalaki pa ang negosyo mo, hindi kapag nalugi ka na. Number 5, track every expense, even the small ones. Maraming negosyo ang may benta pero walang kita at kadalasan hindi nila maintindihan kung bakit. Ang totoo, hindi dahil mahina ang benta, kundi dahil hindi nila alam kung saan napupunta ang pera. Dito pumapasok ang delikadong mindset na maliit lang yan. Pamasahe mo papunta sa supplier, packaging, kuryente, load o internet, pati pagkain habang nagbebenta, lahat yan gastos sa negosyo. Kapag hindi mo yan tinatrack, akala mo okay ang takbo, pero unti-unti ka nang nauubusan ng cash. Ang simpleng paglista ng expenses araw-araw ay sobrang lakas na tool. Diyan mo makikita kung alin ang pwedeng bawasan, alin ang hindi mo pala kailangan at kung sapat ba talaga ang presyo mo para kumita. Minsan akala natin mahal ang produkto, pero sa totoo lang, kulang pala ang tubo dahil sa mga tagong gastos. Tandaan mo, ang hindi minomonitor, hindi mo makokontrol. At sa negosyo, ang kontrol sa pera ang linya sa pagitan ng tuloy-tuloy na kita at tuluyang pagkalugi. Number 6, know your real target customers. Maraming negosyo ang nalulugi hindi dahil pangit ang produkto, kundi dahil gusto nilang lahat maging customer. Ang problema kapag lahat ang target mo, kadalasan wala kang natatamaan ng tama. Sa negosyo, kailangan malinaw sa iyo kung sino ba talaga ang bibili. Estudyante ba na limited ang budget? Empleyado ba na naghahanap ng convenience? Negosyante ba na quality at value ang priority? Budget conscious ba sila o willing silang magbayad ng mas mahal basta sulit? Kapag malinaw ang sagot mo dito, mas madali mong maaayos ang presyo, marketing at mismong produkto mo. Hindi ka na basta-basta gagastos sa ads na hindi mo alam kung sino ang kausap mo. Mas magiging malinaw din kung saan ka dapat mag-focus. Online ba, physical store o pareho. Importante ring tandaan na hindi produkto ang ibinebenta mo, kundi solusyon sa problema ng tamang tao. Kapag tama ang target customer mo, kahit hindi ka viral o sikat, may steady na benta ka. At sa negosyo, mas mahalaga ang consistent income kaysa hype lang. Number 7, repeat customers are better than viral posts. Hindi lahat ng viral ay profitable at hindi lahat ng sikat ay tumatagal. Maraming negosyo ang biglang sumikat dahil sa hype, trends o isang viral post. Pero after ilang buwan, bigla na lang nawawala. Parang kagaya nun sa Paris ni Diwata. Bakit? Dahil walang repeat customers. Isang beses lang bumili ang mga tao, tapos wala na. Sa negosyo, mas mahalaga ang customers na bumabalik kaysa sa one-time buyer na nadala lang ng uso. Ang repeat customers ang nagbibigay ng trust, consistency at stable income. Sila ang dahilan kung bakit kahit walang ads o walang viral content, may benta ka pa rin. Mas mura rin magbenta sa existing customers kaysa maghanap ng bago. Hindi ka nagagastos ng malaki sa marketing dahil kilala ka na nila. Kaya imbes na puro viral ang habulin mo, mag-focus ka sa quality ng produkto, maayos na serbisyo at magandang experience. Kapag inalagaan mo ang customers mo, sila mismo ang magre-recommend ng negosyo mo sa iba. Tandaan mo, hindi lahat ng negosyo kailangan sumikat. Ang mahalaga, tuloy-tuloy itong kumikita. Number 8, never buy too much inventory at the beginning. Isa sa pinaka-common at pinaka-delikadong dahilan ng pagkalugi ng negosyo ay sobrang inventory, lalo na kung nasa food, retail o product-based business ka. Maraming negosyante ang nagkakamali ng pagbili ng maraming stocks dahil akala nila mas makakamura sila o mas mabilis silang kikita. Ang hindi nila naisip, may expiration ng pagkain, may produkto na naluluma, may nasisira at may items na hindi na uso. Kapag bumili ka ng marami agad, nakatali ang pera mo sa inventory. Ibig sabihin kahit may produkto ka, walang cash na pwedeng gamitin sa pangpaikot ng negosyo, pangbayad ng bills o pang-adjust kapag may biglang pagbabago sa demand. Mas okay nang kulang kaysa sobra sa umpisa. Kapag mabilis maubos ang stocks mo, good problem yan. Dahil pwede ka namang mag-restock.
Pero kapag sobra ang inventory, problema agad dahil pera mo ang nakatenga. Tandaan mo, cash is king sa negosyo. Mas mahalaga ang liquid cash kaysa sa produktong nakaimbak lang at hindi gumagalaw. Kung umabot ka dito, ibig sabihin seryoso ka talaga sa pagninegosyo. Tandaan mo, hindi mo kailangang maging perfect para magsimula, pero kailangan mong maging matalino para magtagal. Ang unang negosyo mo ay hindi para yumaman ka agad, para matuto, tumibay at mag-level up. Kung may napulot kang aral sa video na to, gawin mo na kaagad. Huwag mo nang hintayin pang maubos ang puhunan mo bago ka magsimula. At kung gusto mo pa ng mas maraming real talk about sa negosyo, pera at growth, mag-subscribe ka na sa channel natin. I-like mo ang video at i-share mo sa kaibigan mong may balak na magnegosyo. Kita-kit sa susunod na video. Peace!